kinder to high school, tapos hindi nag-college, a Chinese spy? Chair, Yes, marami akong Rafi. katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Maraming salamat po, Madam Chair. Madami ng spekulasyon, madami na ang kung ano-anong teorya sa nahalal na mayora ng Bamban. While the answers are not conclusive yet, what is clear is that there are enough red flags to warrant further scrutiny. Paano po kami hindi magdududa, mga kaibigan? Pero nung binanggit ni Mayor sa hearing na ang nanay niya ay si Amelia Guo, ano po ang mga pangalan ng inyong mga magulang? Ang nanay ko po si Amelia Lial po. At ang ama po ninyo? Angelito Go po. And by the way, sabi niya sa interview niya kay Karen Davila na nakita lang niya ang pangalan ng nanay niyang kasambahay na nakasulat sa birth certificate niya, suggesting na tama ang pangalan ng nanay sa birth certificate niya na Amelia Guo din. Pina-check namin agad sa PSA ito at ito ang aming nakita. Tapos, nakalagay sa birth certificate niya na married ang mga magulang niya. Pero, no marriage record din. Mamaya, mas lalaliman pa natin ang pagtanong natin dyan because we will show that both her stories, the one in the May 7 hearing and the new one before Ms. Karen Davila, are riddled with holes. Hindi po ba dapat natin siyasatin ang identity ng isang tao na bago maging mayor ay co-incorporator sa Baofu, ang dalawang hinabla ng Singapore court in a 2.8 billion Singapore dollar money laundering probe, the country's largest money laundering case. Zhang Ruijin has pled guilty, and his romantic partner, Lin Baoying, also involved in Baofu, is still facing charges. But, according to news reports literally yesterday, she was also poised to plead guilty. We were also made aware of stunning revelations in international media made by a former Chinese spy, alias Eric, literally just a few days ago, that China planted him in various locations, including in Southeast Asia, as a spy in 2007. Do you believe there are secret plays here in Australia? 澳洲肯定会有一些中国的秘密特工，他们在澳洲肯定已经有了一个支持的一个系统，而且我们都知道一些中国的社团组织实际上就是为中国政府工作的，这是一个公开的秘密。秘密警察系统越来越忙，他们的权力毫无疑问是得到更大的膨胀，人员呐、编制啊、财务啊，可能都有进一步的膨胀，所以说他们在海外的一些行动，相对来说也就更加的活跃。 Si Mayor Alice Guo po, 2005 ang delayed registration of birth. Opo, hindi 2003, but 2005 upon clarification with PSA. Malabo kasi ang typewriter ink sa birth certificate niya. So, 19 years old na siya noon. Tapos, mayroon ding previous investigations in other countries of China planting agents and making them run for public office. Do you believe I can tell you that I cannot recall. If, as is reported, that from 2003 to 2015, 12 years long, that if I can't recall, I can't be an active member. Why would we think exempted tayo? Why would we think that in light of the conflicting claims in the West Philippine Sea
magpapadala sila ng assets sa Australia, US, Cambodia, pero hindi sa Pilipinas, nakagit-gitan nila sa karagatan. Ano tayo special? Padami ng padami na po ang lumalabas na ebidensya. Transnational crime, money laundering, espionage. It is too early to rule anything out. How do we rule anything out when the documentary evidence throughout history demonstrates that united front operations of the Chinese Communist Party have links to triad groups and criminal syndicates? I'd just like to acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Salamat po sa pagdalo. Ito mismong Prince Group na ginamit na front ng former Chinese spy na si Elias Eric ay dawit sa scam hub operations. Hindi po ba tama na magtanong? Hindi po ba tama na magduda? Pero mga kaibigan, let me also take this opportunity to remind all of us, racism is never justified. Ang Pilipinas ay dapat manatiling bukas at mapagkandili sa mga taong sumusunod sa ating batas at walang hangaring masama, Pinoy man o dayuhan. I'd like to acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. Salamat po. We will not condone making open targets of anyone just because of their foreign blood. Gaya ng wala din tayong problema sa mga anak sa labas o anak ng kasambahay na tinago o ano paman. I'm the sponsor of the Foundling Law at pinaglaban natin ang mga batang ipinanganak na walang ganap na identity. Pero kung sila ay nagpapapasok ng mga pugante, kung sila ay nakikipagsabuatan sa money launderers, kung sila ay nagtangkang tumakbo for public office na alam nila na mayroon silang disqualification, kung sila ay nagtatrabaho kontra sa ating pambansang seguridad, pagkukulang naman po namin bilang mga halal na lingkod bayan kung di namin ito maiging siyasatin. Is this mayor who was born on a farm, taught by literally one person from kinder to high school, tapos hindi nag-college, a Chinese spy? A big-time money launderer? An enabler of scams and human trafficking? None of the above? One of the above? Or all of the above? Friends, the stakes are too high for this investigation not to be pursued. Marami pong salamat. I'd like to ask my colleagues if they also have opening statements. Senator Raffy, you have the floor. Good morning, Mr. Chair, Madam Chair, Senator Win Gatchalian. I've seen the transcript of the previous hearing in this committee pertaining to the investigation being conducted, and I saw also the videos wherein lumilitaw para bang teleserye itong buhay ni Mayor Alice Go. Blockbuster to kapag ito ay ginawa nating teleserye kasi fairy tale eh. Siya ay anak ng isang kasambahay na nabuntis ng isang mayamang Chinese and then pinalaki sa isang farm tapos nag-aral sa bahay, wala siyang kakilala mga kaibigan and then isang araw bigla na lang siyang naging mayaman. Unlike sa Cinderella, merong tinatawag na prinsipe na sumalo sa kanya. Dito, it seems to me that she did it on her own. Maraming butas po ako nakikita dun sa narrative ni Mayor Go. Nag-attend ako dito ngayon para bubutasan ko po. Marami po mga butas doon sa mga statements ni Mayor Go. Hopefully, I have some few questions na kailangan niya masagot. Kapag hindi niya masagot, doon makikita na meron po siya talagang itinatago. Hindi po kapani-paniwala
marami din po ako, Madam Chair, na request sa committee na ito ipapatawag. Unang-una, ipapatawag po natin ay yung pong midwife na nagpaanak sa kanya. Pangalawa po, nung magpa-file siya ng late registration, sino po doon kung saan siya nag-file ng late registration ang tumanggap. Pangatlo po, Madam Chair, gusto ko pong patawag yung barangay chairman na kung saan nandun yung kanyang farm. Kasi siyempre, if you have a farm and it's not a backyard farm, it's a commercial farm, you need to get a permit para ma-aprobahan yung farm na yon. You have to get a sanitation permit, etc. Nais ko rin pong patawag yung mayor na nag-endorse sa kanya na nag-last term na, and she was endorsed by that mayor to take his place. So, siyempre, si Mayor, I'm sure, hindi naman siguro niya endorso itong si Mayor Go kung hindi niya kakilala. Patatawag din po natin yung BIR. Patatawag din po natin yung mga suki niya na pinagbebenta niya ng baboy. Patatawag din po natin yung mga tauhan niya sa farm. Kasi sabi niya, lumaki siya sa farm and she worked there for so many years or managed the farm for so many years. And of course, hindi naman niya pwede i-manage yung isang commercial farm all by herself. She has to have a lot of people. And who are those people? Hindi naman pwedeng sasabihin niya, hindi ko kilala yung mga taong yon. And of course, dapat marunong siya magkapampangan. Matanong ko lang muna, Mayor Go, marunong ka magkapampangan? Magandang umaga po, Senator Mayor Go. Raffy, Madam Chairman Senwin. Di takla mo po yung aking kapampangan po. Hindi klaro. Hindi po, konti lang Kaunti po yung lang po. alam ko po, konti lang po. Okay. Yun nga yun eh. Matagal ka sa Tarlac at nakahalubilo mo yung mga tauhan mo and all of these people that work under you, of course, they speak Kapampangan. And I'll tell you, I lived in Zamboanga only for 2 years, from kinder to grade 1, and yet, natuto ako magsalita ng Chabacano. And it's unbelievable on your part, and you live in that place up to now, and dealing with people, with your staff sa farm mo, at hindi ka natutong magkapampangan, konti lang. Ako, malawak ang Chabacano ko. And I only live in Zamboanga for 2 years. At a very early age. In your case, from start hanggang ngayon, nasa Tarlac ka na ang primary language doon ay Kapampangan, and yet konti lang. That's unbelievable. That's very amusing. Tell it to the Marines, sabi pa nga nila. So mamaya po, Madam Chair, Yes, marami Sen. akong Raffy. katanungan na sigurado kong pagpapawisan itong si Mayor Go. Bigyan po natin siya ng tissue at saka panyo. Maraming salamat po, Madam Chair. Salamat, Sen. Raffy. And at the proper time, bago tayo mag-suspend ng hearing mamaya, iimbita nga ng chair sa ating COMSEC yung mga dagdag na resource persons mula po sa private sector, mula sa local government, sa mga national government agencies din. At pero para dun sa nais itanong mamaya at sa tumanggap ng late registration ni Mayor, we actually have here in the hearing today and can be questioned also later yung local civil registrar po ng Tarlac. So salamat po sa opening statement. COMSEC, paki-acknowledge yung ating mga resource persons at pasumpain yung mga hindi pa nanumpa nung nakaraan. Good morning, everyone. The committee would like to acknowledge the presence of the following resource person. From the Presidential Anti-Organized Crime Commission, we have Undersecretary Gilberto Cruz, together with Director Winnie Guedato and Dr. Winston John Castro. From the Department of Labor and Employment, we have Mr. Jerome Lucas, Attorney Margaret Lapid Pule, Attorney Diane Corinne Ramos. From the Department of Foreign Affairs, we have Von Ryan Pangbi. From the Interagency Council Against Trafficking, we have Attorney Hannah Lizette Manalili.
From the Philippine Statistic Office Authority, we have Engineer Marisa Grande, Attorney Eliser Ambatali. Then from the Commission on Immigration, we have Attorney Arvin Cesar Santos, Attorney Jose Carlitos Licas, Mr. Peter Demotenis Demetria. Then from the Philippine Amusement and Gaming Corporation, we have Retired General Raul Villanueva, Attorney Jessa Maris Fernandez. Then from the National Bureau of Investigation, we have Agent Marvin Gangano and RD Jerry Abiera. Then from the Philippine National Police, we have Chief Investigation Division Police Colonel Crispin Banes. Then we have Police Major Job Berong. Then from the Philippine National Police, we have Acting Area Police Commander of Northern Luzon, Major General Romeo Carama Jr. Then we have Police Brigadier General Jose Higaldo Jr., the Regional Director. Then we have from the Municipality Ambamban, Province of Tarlac, we have Mayor Alice Guo. Then from the Land Registration Authority, we have Attorney Ronnie Tababa. From the Tarlac Electric Cooperative Incorporation, we have Mr. Jesus Bruno. Then from the Commission on Election, we have Chairperson George Erwin Garcia. From the Clark Development Corporation, we have Vice President Gloria Victoria Yap Taruk and Assistant Vice President Rodin Perez. From the Anti-Money Laundering Council, we have Attorney Adrian Arpon and Attorney Richard Chan. We have the Municipal Assessor of Bamban Tarlac. We have Mr. Mar Antonio Tan. And we have the Civil Registrar, Local Civil Registry of Tarlac. We have Mr. Armin Leonardo Ibarra. Madam Chair, we invited Mr. Walter Wonglong, then the General Manager of Sung Yuan Technology, but he is currently detained at the Provincial Jail of Tarlac under the jurisdiction of the Province of Tarlac, manned by Warden Police Colonel Samuel B. Munoz. The committee wrote a letter requesting Warden Munoz to allow Mr. Walter Wonglong to appear on this committee. We also sent a letter invitation to Mr. Wonglong. Madam Chair, can I read the dispositive portion of the reply of Mr. Please do, Comsec. Okay. Inasmuch as we would like to bring the subject person deprived of liberty at the above-mentioned hearing, undersigned could not do so due to the absence of a court order. We tried our very best to apply and secure a copy of such, but I'm afraid that we would not obtain it in due time to the due to time constraint. Further, be informed that movement of PDL outside the jail premises requires a court order, as this entails a lot of paperwork to be submitted to the provincial government for the approval. In connection, the undersigned manifested and apologizes for the non-compliance on our part and has no intention to undermine the Senate's inherent power, but also consider the court's contempt if we will break the rules. Rest assured that we will comply if the honorable body will issue same order. The committee staff also went to Tarlac to deliver the invitation to the incorporators of Baofu, Mr. Chang Ruin, Bayong Lin, and Mr. Shang Wan. The invitation were received by the head of the security, Mr. Jimmy Alputan of Pontana, and another incorporator, Ms. Rachel John Malonzo Carrion. The invitation was received by her mother, Ms. Loida Carrion. We also invited the incorporators of Hongshin, Ms. Rowena Gonzalez Evangelista, but the others therein are non-existent. Ms. Rita Itorralde, the corporate secretary of Hongshin, do not live in that address. The invitation for Ms. Joy Castro was received by her nephew Brian Butin, and Ms. Telma Naranan. The president and treasurer of Hongshin do not live in that address. That's all for now, Madam Chair. Thank you, Comsec.
please extend the committee's appreciation to the warden of the provincial jail where Mr. Walter Wong Long is a person deprived of liberty. Of course, ginagalang naman natin yung pagsunod ng warden sa rules ng korte at yung prosesong dapat daanan muna nila kaugnay ng provincial government of Tarlac. So, in consultation with Senate Legal, the committee will, the chair's asking the assistance of the COMSEC. Alamin po natin paano po tayo makapag-proceed para makuha pa rin yung testimony ni Mr. Walter Wong Long. By the way, bakit sila nakadetain? According to CIDG, there are cases filed against them locally. There are complainants. Right, salamat COMSEC. And then, clarification, nung i-deliver yung invitation sa mga incorporators ng Baofu, ang tumanggap ay Head of Security ng Fontana? In the Articles of Incorporation. Okay, Fontana, which is also a familiar name in the long-standing investigations of the Senate sa kabuuang POGO operation. So very interesting. And then the mother and daughter na naka-receive sa invitations, Carrion, that's also, friends, that's also a familiar name in the current investigations of the Senate Committee on Women of POGOs, and even in connection, if I'm not mistaken, if I remember correctly, with the Baofu investigation in particular. And lastly, COMSEC, so yung mga dinedeliver na invitations sa mga personalities ng Hongsheng, those were non-existent addresses, or those persons were not truthfully living at the given addresses. So parami yung mga bumibigat yung balanse ng hindi totoo sa totoo na sa mga dokumentong ine-examine ng komite. Salamat, COMSEC. Could you please administer the oath sa mga ngayon palang resource persons natin? May I request those who have not taken their oath during the last hearing to please stand up, raise your right hand, and repeat after me. I, please state your name. Do solemnly swear that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth of this investigation. Thank you. You may now take your seat. Salamat, COMSEC, at sa lahat ng resource persons. So, yes, Sen. Sherwin. Madam Chair, may I inquire from the committee secretary? I also move to invite several personalities, namely Jonathan Mendoza. He is the supposedly spokesperson for Zone U1. He actually came out in an article by Rappler. May I know the status of that invitation? We actually sent the invitation to him, but we did not receive any reply from them. Okay. And we also invited a person, I don't know if I'm pronouncing this correctly or the spelling is correct, Ji Chu Chan. He is allegedly the bridge between Mayor Alice Go and Hongsheng. Your Honor, that person is even... we were not able to trace the address of that person. Maybe we can request Mayor Alice Go to furnish the committee the whereabouts of that person and also the contact, since apparently she has been liaising with this person. And then you also mentioned that Mr. Walter Wong is currently a PDL. Yes. Nakakulong siya. And he was part of the raid that was conducted by PAOK. That's the reason why he is he's detained. Tama po ba, Yusek Gilbert? Can you confirm that? Yusek Cruz, please. Yes, Madam Chair. Right. Thank you, Madam Chair. Thank you, Sen. Sherwin. And at the proper time, the Chair would accept a motion from the good Senator with regards how we can secure the participation of Mr. Mendoza in the hearings, if the good Senator desires. And ito nga po, during the hearing, maitatanong din natin, kasama ng maraming tanong, no, kay Mayor Alice Guo, yung whereabouts ni Mr. Ji Shu Chan. So, if we can begin continuing questions kay Mayor Alice. Mayor, napakinggan namin yung inyong interview kay Ms. Karen Davila. But I have to ask some of the questions again because it is important that you answer them, Mayor, under oath. Sa sarili nyo nga pong salita,
private life ninyo ang mga tinatalakay dito, pero sana rin po naintindihan ninyong hindi maritesan ang pakay ng Senado. May Pogo mega complex sa likuran ninyo at nabigo kayong gampanan ang tungkuling bantayan ang bayan ninyo bilang opisyal ng ating gobyerno. Sa halip, napakalalang mga krimen at kung ano-anong kababalaghan ang nangyari dyan at maraming indikasyon na ang rason kung bakit tayo nakarating sa puntong ito ay kayo. Trabaho po naming alamin ang ugat ng ganitong kasahol at organisadong kriminalidad. Trabaho po naming ilabas ang katotohanan dito. And as a fellow public servant, inaasahan kong sang-ayon kayo dito. Ayon po sa inyong interview, hindi ka lumaki sa nanay mo. Nung nakaraang hearing, sinabi niyo po, at verbatim ito, quote, ang nanay ko po si Amelia Leal, close quote. And we flashed this video earlier. Sa TV interview, nung tinanong ka ano ang pangalan ng nanay mo, ang sagot niyo po, quote, nakita ko po doon sa birth certificate ko po yung pangalan po ng aking ina, close quote. Tama po ito? Ano po? Madam Chairman, opo. Okay. At nakita mo lang ang birth certificate mo noong 2005 dahil ito ang taon ng iyong birth registration, correct? Madam Chairman, unang-una po, hingi po ako ng pasensya po sa inyo nang hindi po ako nakasagot po nung nakaraan po ng hearing. Sorry po kay Senwin din po. Medyo natakot po ako nung nakaraan kasi hindi po ako sanay na marami pong tao, marami pong cameras. Pasensya na po. Opo, nung 2005 po, when I was 19 years old po, hinanap ko po yung birth certificate po sa tatay ko po kasi kukuha po ako ng mga lisensya at passports po, hiningi ko po sa kanya. Alright. Sa makatuwid, yung sinasabi mo ay ang pangalan sa birth certificate ay ang iyong birth mother, correct? Yung birth mother na kasambahay na iniwan ka di umano matapos ka iluwal. Madam Chairman, opo. Yung biological mother ko po. Alright, yung biological mother nyo. Mayor Alice, I actually have a copy of your birth certificate at mayroong pangalan dito. Ang pangalan ay Amelia Leal. Ito po ba yung iyong totoong ina? Your Honor, yung ina ko po, hindi ko po siya nakasama po akong lumaki. Kaya kung ano po yung sinabi po sa akin ng tatay ko po, siya po yung biological ko pong mother. So, yung biological mother nyo ba, itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo? Nakita ko po sa birth certificate ko po, Amelia Leal po, na sinabi po sa akin, kasambahay po nila nung unang panahon po. Teka po, so si Amelia Leal ay yung kasambahay? Amelia Leal po, siya po yung biological mother ko po, at siya po yung kasambahay po nila tatay ko po. Okay, so yung biological mother nyo ay itong si Amelia Leal na nasa birth certificate nyo at siya yung kasambahay ni na tatay mo dati. Alright. At this point, friends, may I also put on record that the information here is information about an individual who is an officer of a government institution relating to her position, considering that citizenship is a requirement of public office and the position of mayor and is therefore a recognized exception to the Data Privacy Act. Sinabi niyo po, Mayor, na nalaman mo lang ang pangalan ng tunay mong ina nung nakita mo ang birth certificate. So sinasabi niyo, ang tunay niyong ina ay itong si Amelia Leal. Your Honor, opo. Biological mother ko po. Biological mother at kasambahay noon ni tatay niyo. Opo. Sabi po niya sa akin. Sabi po ni tatay niyo sa inyo. Mayor, sabi niyo po na kayo lang ang anak ng nanay at tatay niyo. Tama po ba? Your Honor, lumaki po ako sa farm. Lumaki po ako na ako po mag-isa. Yung tatay ko po, meron po siya ibang partner. Hindi ko na po alam, Your Honor. May ibang partner si tatay niyo, pero
kayo lang ang anak ng tatay at nanay nyo? Your Honor, yan po ang understanding ko po. Yan ang understanding nyo. So presumably, kung may mga kapatid ka, sila'y half-siblings at iba ang nanay nila. At ang nanay nila ang legal wife ng tatay mo? Ang tatay ko po, meron pong 3 kasama. At yung sa 3 kasama, may mga anak si tatay nyo. So half-siblings nyo. Opo, Your Honor. So, yung isa sa 3, ang legal wife ni tatay nyo. Your Honor, ay tingin ko po, kasi hindi ko po sila kasama po lumaki. So pero ang sinasabi nyo, hindi si Amelia Leal ang legal wife ni tatay nyo. Pero siya ay nanay nyo at siya ay kasambahay ni tatay nyo dati. Yes po, Your Honor. Okay, ito pong problema ko, Mayor. I also have copies of the birth certificates of Sheila Leal Go and CMN Leal Guo. Okay. I note that the information contained in these documents is necessary to present in these hearings for the Senate to properly carry out its authority to conduct investigations and ferret out the truth behind these issues we are confronting, thus constituting an exception to the Data Privacy Act. However, out of an abundance of caution, niredact po namin yung ilang portions ng birth certificates ni na Ms. Sheila Guo at Mr. CMN Guo dahil hindi sila public officers. Ngayon, sa mga dokumentong ito, pare-pareho kayo ng nanay nyo ay si Amelia Leal at ang ama ninyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, 3 po ba kayong anak ng nanay at tatay nyo? Your Honor, hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa, and he said yes po. Alright, so kinonfirm ni tatay nyo na sina Ms. Sheila Leal Guo at Mr. CMN Leal Guo ay mga kapatid nyo. Yes po, Your Honor. At kinonfirm nila na mga kapatid nyo sila. Kinonfirm po sa akin ng tatay ko po. Naitanong ko po sa kanya. Alright. So, base pa rin sa mga dokumentong ito, una yung birth certificate nyo at ngayon yung birth certificate ng dalawang kinonfirm ni tatay nyo na kapatid nyo, paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986, pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman nung 1988? Your Honor, hindi ko po nakita yung birth certificate po nila at hindi rin po ako yung nag-prepare po. Wala po akong idea po doon sa birth certificate po nila. Madam Chair, pwede makasingit? Yes, Sen. Rafi. Kasi during the last hearing, she did mention na siya po ay a love child, right? Okay? Pero alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Bakit nakalagay sa birth certificate na kasal? Married October 14, 1982, Angelito Go and Amelia Leal. Senwin, wala pa akong idea po doon sa birth certificate ko po na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. You did not prepare the birth certificate. Okay, andun na tayo. Pero at least you should have asked your father na bakit ganito. Sabi mo, kasambahay siya. Kung kasambahay siya, bakit kasal kayo? Bago ka pinanganak, kasal na sila. And then lumilitaw sa birth certificate, kasal din siya. Iba-iba yung date ng kasal ng father mo dito sa mother, supposedly mother mo. So parang twice kinasal yung mother mo dito kay Amelia. Hindi mo ba tinanong sa papa mo yung discrepancy? I would have asked it, especially ikaw, mayora ka na. You didn't ask that. Your Honor, hindi po kasi namin pinag-uusapan po sa bahay regarding... I don't think so. I don't think so. You bilang nasa public service na holding a higher office at LGU, you would have been curious. Di ba? Kasi sabi mo, sooner or later, ito'y mauungkat, ito'y tatanungin sa akin.
kailangan ready ako sagutin yan. And I should tell the truth and you should have anticipated the fact na ikaw ay balang araw mapapatawag sa isang hearing tulad nito. So in this case, you are not prepared. Halatang may mga butas ng my statement mo kasi you should have asked your father, Dad, kung ako'y love child, how come na kasal pala kayo ng nanay ko? Tapos panay sabi mo na buntis lang at pagkatapos ng mabuntis, tumakas na, umalis na yung nanay mo. Hindi, lumilitaw dito. Nagpakasal pa ulit yung papa mo sa mama mo. So, you should have asked that. Come on, Dad, give me a break. Tell the truth. I deserve the truth, right? Mayura ka eh. Oh, he didn't ask that? I don't believe you. Your Honor, yan po yung truth. Hindi po namin pinag-uusapan po sa bahay. Medyo sensitive po yung topic po, kaya hindi po talaga namin pinag-uusapan sa bahay. But you're not interested about the history of you and your family. Well, that is very important. Sabi ko nga, tumatakbo ka at nasa public office ka. Diba? So, in your case, hindi niyo pinag-usapan. Are you willing to undergo a lie detector test? Yes po, Your Honor. Para paiksin natin dito, Ma'am, Madam Chair, sa lahat ng mga sinasabi mo, especially dito sa na ikaw ay love child, na hindi pinag-usapan ng tatay mo, everything about you, everything about your past, you're willing? This is voluntary though, and hindi naman to acceptable sa korte. Para dito lang, para naman to help you at the same time. Kasi kung nagsabi ka ng totoo, then it will help you na para malaman ng taong bayan na nagsasabi ka ng totoo. On the other hand, kapag it's the other way around, then dito malalaman na ikaw sinungaling na pwede kang makontempt ng committee and pwede kang makulong. Is that fair enough? Okay, last na naman po, Madam Chair, and then I'll give it back to you. Yes, Madam Chair, siguro I would like this committee to invite the mayor, the previous mayor. Sino ba yung mayor na kaibigan mo na nag-endorso sa'yo? I want it to come from you. Ang former mayor po, si Mayor John Feliciano po. John Feliciano. So, Madam Chair, invite natin si John Feliciano kasi base doon sa mga sinasabi ni John Feliciano sa publiko when he endorsed her to be his successor. Sabi niya, is a good friend, etc., etc. So, maraming alam si Mayor kasi hindi naman siguro endorse ni Mayor itong si Ma'am Alice Go kung hindi niya talaga ito sapat na kilala. So maybe the previous mayor, the ex-mayor can shed light about who really Mayor Alice Go is. Salamat, Madam Chair. I'll give it back to you for later. Salamat, Sen. Rafi. As the Chair mentioned earlier, para sa susunod na hearing, iimbitahin nga natin yung kumadrona na nagpanganak kay Mayor. Yung mga tanong tungkol sa sinong tumanggap ng late registration, maitatanong na natin ngayong araw dahil nandirito ang LCR ng Tarlac. Imbitahin din sa susunod na pagdinig yung chair sa barangay na nagbigay ng permit para sa farm, si Mayor Feliciano nga. Ang BIR, ang BIR nandito na rin. Ang mga naging suki ni Mayor Alice nung siya'y nagnenegosyo sa piggery nila, and then yung mga tauhan sa farm. So we will invite those additional resource persons, Sen. Rafi. Yes, Sen. Rafi? Yes. I wouldn't believe you kung sasabihin mo naman sa amin dito na wala kang file ng mga empleyado mo sa farm at hindi mo kilala ni isa sa kanila on a first name basis lang. I wouldn't believe that. Kasi ako, ilan ang tao ko? I have 75 people working, di ba, sa akin, sa public service shows ko and all. I know each and every one of them, their names and all. Pero pag sabihin mo hindi mo kilala, then again, pagtatawa ng naman. Madam Chair, yung marriage certificate siguro ng father niya at saka ng mother niya, pwede rin siguro natin hingin sa civil register kung meron tayong kopya. Kasi sinabi rito na married yung father niya at mother niya, maliban na lang kung kinasal sila sa China. Sa palagay mo, natanong mo ba, ano bang tawag mo? Papa, tatay, ano bang tawag mo sa father? Anong tawag mo? Sen. Rafi, ang tawag ko po, Papa. Papa. Opo. Okay. Natanong mo ba sa papa mo saan sila kinasal? O sa China ba o sa Pilipinas? Sen. Rafi, ayaw ko po kasi hindi po yung pinag-uusapan po sa bahay po namin. Sige. Gawa po na ayaw ko pong sisihin yung tatay ko. Okay, sige. I understand. And how I wish po na I have a perfect family. Kaso nga lang po, ganun po yung nangyari. Yes, ma'am. So, Madam Chair, siguro hingin natin sa PSA yung marriage certificate. Kasi dalawang beses kinasal yung supposedly mother niya at father niya. So, pull out natin
Baka makakuha tayo mga important information doon sa marriage certificate ng both parents niya. Salamat, Sen. Rafi. The committee actually already made that request at in a few minutes, meron po akong impormasyon tungkol Thank you, sa Madam tinatanong nating marriage certificate na yan. Pero at this point, Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema no? You did not prepare your birth certificate pero di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. At lumalabas po sa pagtatanong po namin, matatanong talaga, akala ko ba nawala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. 3 ang anak. At by the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview, no? Na napanood naming lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po, lumaki po ako sa farm. Malayong sagot niya. Sorry, Madam Chair. Malayong sagot yes, niya. Sen. Rafi. Yun na nga po. Paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa 3 birth certificates ninyong 3 magkakapatid na kinonfirm ni tatay mo na sina Sheila at Siemen Leal Guo ay mga kapatid nyo, pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ng kasal ng magulang ni Sheila Leal Guo, na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Leal, pero hindi date ng marriage ng magulang ni Siemen Leal Guo. Na pareho ding sina Angelito Guo at Amelia Leal, ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yun iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong 3? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Madam Chair, pwede makasingit ulit? Alright, Sen. Rafi. Okay, ito lang, Mayor, sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Leal. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Kwento ba yun sa iyo ng papa mo habang nagsisilbi bilang kasambahay yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko po. Okay, so lumilitaw dito, amo, yung tatay mo, habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo, naglilinis, inutusan, pamalengke, kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi marriage, sabi rito married sila. Your Honor, as much as possible pa na ayaw ko po sumagot po ng hindi ko po alam, pero hindi ko po talaga alam. Pero again, Mayor, siyempre tatanungin mo sa papa mo, kasambahay si mama, papa, pero kasal kayo, paano nangyari? Your Honor, hindi ko... Ang sinasabi ko lang po kasi, it will be but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na makikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal Kumbaga, no, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigay ng mga information about you, about their lives. Kasi ulit-ulit mo sinasabi sa hearing na to, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas mo na kawawa ka, na galing ka from humble beginning and nagsikap ka, yumamang ka, etc. Hindi. Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? Maliban na lang kung si papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate. And what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung papa mo?
And then, again, sinabi ko na to for the nth time, and hindi ka interested na si Papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na, bakit kaya ito si Papa sinungaling? Bakit kaya si Papa ay magsalita? Siyempre, usyusohin mo yan. Papa, sinasabi mo, kasambahay si Mama. O pero, kasal pala kayo ni Mama. Papa, 2 beses kayo kinasal ni Papa. Ay, Papa, 2 beses kayo kinasal ni Mama. Bakit? And yet, you keep insisting na kasambahay si Mama. Those things na very simple, you should have asked. But you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, binigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At pasensya ka na, Sen Rafi, ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay ko. Wala po tayong, Madam, wag niyo pong nilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi Papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgahan din Mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, while we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Kasi Sen. Rafi, hindi just Thank you, to, ma'am. at this point, acknowledge the presence of the Senate President Pro Tempore, Sen. Jinggoy Estrada. Salamat sa pagdalo. Sana maintindihan mo, Mayor Go. Kasi ang ginagawa mo, nililihis mo kumukuha ka ng simpatiya sa publiko Kasi that's what the public really wanted to hear, na yung mga sad story, mga fairy tales, mga teleserye, gusto mong pumunta doon pero no, wag mo kami lisin doon. We know better. Okay? You cannot use that. Huwag ka magpapakaawa dito po, Mayora. Alam naman namin talaga kung sino ka. Kaya lang, it's very hard for us right now to find out. That's why we're trying to get more information about who you really are. Because we know, and everybody knows here, everybody listening and watching, and you know in your heart, na inconsistent ka and you're lying. You're lying through your thick. Sometimes kasi sa pagsisinungaling mo, akala mo yung pagsinungaling mo nagiging totoo na. Because sanay ka sa pagsinungaling, you've been living in a life of lie. Base po doon sa mga statements na mga binitiwan mo na sa amin. Salamat yan muna, Madam Chair. Salamat, Sen. Rafi. So sige, para lang tapusin na natin yung kwento dyan sa marriage certificate na yan. At ito po yung malala, Mayor. Nung pina-check ko po, wala pong record ng kasal sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin. At ito ang higit pang malala, walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist. Ha? Itong dalawang taong ito, na according to the documentary evidence have 3 children, but according to you, Mayor, have only 1 child, apparently don't even exist. So hindi ko maklaro, lumalabo po yung kwentong buhay ninyo. Ha? Next question, ang tatay niyo po ba ay Chinese, Filipino, o Filipino-Chinese? Final answer please ha, dahil itong lahat na 3 sagot ay nasabi niyo na sa iba't ibang pagkakataon. Madam Chair, ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Fujian. So tama yung lumalabas sa social media na taga Fujian sila. Okay? So ayan, mga social media posts. At babalikan ko yung Fujian mamaya. Okay? Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Pero yung citizenship po yung tinatanong ko, Mayor. I had this check po And the Chinese national cannot have 2 citizenships. Yes. Wala po silang dual citizenship. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo tungkol sa pamilya nyo? So, bakit? Your Honor, yung tatay ko po ay Chinese passport holder. At siguro po, Your Honor, maganda rin po na i-check din po natin dun sa birth certificate ko po kung ano po yung mga naka-attach po na documents po sa kanila.
Walang problema sa pag-check sa attachments at itatanong din po namin yan mamaya. Pero ang tinatanong ko po, bakit siya ay Chinese national with a Chinese passport at dahil wala silang dual citizenship, hindi siya pwedeng simultaneously Filipino citizen. Pero ang citizenship niya, pangalang Angelito Guo sa inyong birth certificate ay Filipino siya. So bakit contradictory? Kung baga yung isa ay totoo pero yung isa ay kasinungalingan. Bakit po ganyan? Your Honor, ayaw ko po magsinungaling. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Okay, so babalikan po natin talaga yung misteryosong birth certificate na yan. Na bagamat hindi kayo ang naghanda, pero nung umabot na po kayo sa age of reason, sa legal age, lalo na naging local government official pa kayo, eh dapat talaga naiklaro, matagal na. And Mayor, I am sorry, but even your revised story, no, yung napanood po naming lahat sa media, sa balita, parang hindi rin po totoo. Your birth certificate is riddled with holes. And if your birth certificate is the basis of your citizenship, so pati po yung citizenship nyo ay riddled with holes. Kung Chinese ang tatay ninyo, based on your own self-declaration, well, sa ilalim ng 1973 Constitution, na yan ang umiiral na konstitusyon nung taon ng inyong pagkapanganak, 1986, kailangan Pinoy si nanay nyo para maging Pilipino rin kayo. Pero itong Amelia Leal, whoever she is, kasambahay ba o nanay ninyong tatlo, is a person with no birth record. So, how can you derive citizenship from a woman whose very existence is questionable? Yun. Paano ba namin paniniwalaan, Mayor, kung saan galing yung inyong identity at citizenship? Kung ganito pong kagulo at non-existent pa nga yung ibang mga documentation sa inyo. Your Honor, lumaki po ako, nadala-dala ko po. Nung 2005 po, minigay po sa akin yung birth certificate ko po. Alam ko po ako ay po isang Filipino. Lumaki din po ako na alam ko po ako ay isang Filipino po. Well, kung sinasabi niyong lumaki kayo, alam niyong Pilipino kayo, kailangan backed up yan ng documentation. Bilang government official, alam nyo yan. At kapag kumukontra sa isa't isa ang mga dokumento or non-existent yung mga importanteng dokumento, nagiging kaduda-duda yung sinasabi nyong mga identity at citizenship. At earlier, no, kung sinasabi nyo na hindi kayo sinungaling, kung hindi kayo ang sinungaling, ibig sabihin, yung tatay nyo ang nagsinungaling. Nagsinungaling siya sa birth certificate nyo at itatanong po namin yan mamaya. Ngayon, Mayor, sabi nyo, hindi nyo po kilala yung mga kapatid nyo. Actually, to be exact, sabi nyo, di kayo sigurado kung sila ay mga kamag-anak nyo. Do you still maintain this, Mayor? Your Honor, pakiulit po. Sabi nyo kasi sa akin noon, nung pinakita ko yung mga dokumento na nandun yung mga pangalan ni na Sheila L. Guo at Siemen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Siemen Leal Guo, at tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Yan pa rin ba ang sinasabi nyo sa amin? After po ng Senate hearing po, Your Honor, nag-confirm po ako sa tatay ko, kapatid ko daw po sila. Kapatid nyo sila. Talagang kapatid nyo sila. At hindi lang po dahil sa birth certificate. Mamaya ipapakita po natin yan. So, ito na po. Ito pong lahat ng mga kumpanya ay magkakasama kayo. Nina Sheila Guo at Siemen Guo. Ayan. Hindi po kaunti. Lahat. Kayong tatlo ay magkakasama. Tapos, ito naman po, ang mga travel records ninyong dalawa ni Sheila Leal Guo, showing you traveled at least 3 times together. Travel buddies kayo ni Sheila Guo. At wala namang masamang mag-travel kasama ng kapatid. I would enjoy that also. Pero why would you lie about something like this? Bakit po kailangan magsinungaling sa bagay na napakadali namang pong i-check? Your Honor, nakaraan po na Senate hearing,
Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Ayaw nyo silang madamay, pero napakadali naman naming i-check. Kasi of public record, itong mga public documents na ito, actually lalo silang nadadamay sa inyong pag-iwas, sumagot, or pagbigay ng sagot na hindi pala totoo, kundi mga kasinungalingan. Okay, Mayor, dako na po tayo sa Baofu. So, please help me understand this. No? Sabi nyo, kayo po ang bumili ng lupa kung saan nandoon ngayon ang Zunyuan na dating Hongsheng. So, pero alin po ang nauna? Ang pag-incorporate ng Baofu o ang pagbili nyo ng lupa? Kasi sabi nyo po sa interview nyo, 2018 nyo binili yung lupa. Pero bakit ang mga titulo ay lahat sa pangalan ng Baofu na nung 2019 lang incorporated? At ang deed of absolute sale sa lupa ay sa pagitan ng Baofu at ng mga private owners noon. So, ito po, isang example nga. Absolute deed of sale. Baofu, tapos yung dating private owner. So, ano ba alin ba ang nauna? Baofu ba o yung pagbili ng mga lupa? Your Honor, nauna po yung pagbili po ng lupa. Yung lupa po, nabili ko po sa mga private po na tao. Installment ko po binili sa kanila. Tapos nung pumasok po ang Baofu, pumasok po yung mga Chinese po na investors po. Yan po yung naging pinakapuhunan ko po sa kanila. Kaya diretso na po yung naging transfer po ng title. So ngayon, sinasabi nyo na unang ma-incorporate ang Baofu, sumunod yung pagbili nila ng lupa. Hindi po, Your Honor. Nauna po yung lupa po. Kasi nabili ko po yung lupa po na installment. Kailan nyo binili yung lupa? 2018. 2018. Opo. So, bakit Baofu ang pangalan dito, hindi pangalan nyo at yung dating private owner? Direct na po yung naging transfer po, Your Honor. Hindi po siya deed of sale, deed of, ano tawag doon? Contract to sale po. Ang naging kontrata po namin doon sa private owner po. Okay, and in fact, may kopya nga kami ng may kopya ba kayo nung contracts to sell na nakasulat doon na Alice Guo ang buyer? Your Honor, meron po. Pwede nyo bang i-furnish sa komite ang kopya niyan within opo. the day? Within the day, opo. Alright, salamat, Mayor. Kaya lang, okay, iintayin ng komite yung documents na yan. Pero what this still looks like to me is that yung Baofu ang unang binuo, tapos ang Baofu ang nag-acquire ng real estate. And based on this one example of an absolute deed of sale, nabili nila sa private buyers. Dahil hindi pangalan nyo yung nandito eh. Hindi kayo party sa transaksyong ito. Hindi yung sinabi nyo nga na nagbebenta kayo ng baboy sa Clark, natalisod mo lang sila na mga may-ari ng restaurant, tapos sinabing parang, hey guys, ba't di nyo nalang gamitin yung lupa ko? Kasi parang yun po yung pinapalabas ninyo. This, just one copy ng absolute deed of sale ay pasisinungalingan yung sinasabi nyong bahaging iyon ng kwento dahil lumalabas dito ang nag-transact ng sale ay hindi kayo, kundi yung Baofu na at yung private owners. Your Honor, mag-provide po ako ng copy po sa inyo. Doon sa previous owner po, kung di po ako nagkakamali, mga Cruz po yata yung last name po nila. Meron po kami kontrata po na nakapangalan po sa akin. Conditional sale po kasi installment ko po binili yung lupa. At alright, ano po yun? Opo, Your Honor. At nung nakausap ko po sila, pinadirect na po yung transfer po. Kasi yan yung naging pinaka-share ko po, yung lupa po nung tinayong compound po na Baofu. Naka-reflect ba sa contract to sell na isusumite nyo sa komite yung condition na sa deed of absolute sale, hindi na ang pangalan nyo ang lalabas, kundi yung Baofu at yung dating private owners? Meron po akong copy po noon, Your Honor.
So, titignan po ng committee yan. Opo. I-expect po namin i-submit nyo sa Opo. amin within this day. Opo.